Panginoong Jesus, sa sandaling ito, ako'y lumalapit sa iyo. Alam ko na ikaw ang Diyos ng mga pambihirang himala, ang Panginoong kumikilos kapag hindi namin inaasahan, ang pumapasok na may banal na kalooban sa pinakamadilim na oras ng aming paglalakbay. Ilang beses na, O Ama, kami ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, nararamdaman na wala ng daan palabas, na ang lahat ng pinto ay nakasara, na naubos na ang lahat ng aming kayamanan. Ngunit eksaktong sa sandaling iyon ng limitasyon, ikaw ay pumasok sa tagpudala, ang iyong makapangyarihang kamay at ginawang katotohanan ang imposible. Hindi ka kumikilos ayon sa aming kalendaryo ng tao, hindi ka gumagalaw ayon sa aming limitadong inaasahan, ngunit nakikialam ka sa eksaktong oras, sa perpektong sandali, sa oras na ang iyong kaluwalhatian ay maaaring ganap na maipakita. Naway matuto kaming magtiwala sa iyong mga layunin kahit hindi namin nauunawaan ang iyong mga daan, kahit na ang paghihintay ay tila walang katapusan, dahil alam namin na ang iyong oras ay laging ang tamang oras para sa pagpapakita ng iyong mga kababalaghan. Ama sa langit, alam mo ang bawat detalye ng aking buhay, bawat luhang patago kong iniyak, bawat gabing walang tulog kung saan ako'y sumigaw ng kasagutan, bawat sandali ng pighati kung saan inakala kong hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng masasamang kalagayan. Hindi lamang ang nakikita ang iyong nakikita, ngunit tumatagos ka sa kaibuturan ng aking puso. Alam mo ang aking mga plano, nauunawaan mo rin ang aking mga paghihirap. Naiintindihan mo ang aking pinakaloob na takot at ang aking pinakamalalim na sakit. Walang nakatago sa iyong mga mata, Panginoon, at dahil diyan, maaari akong magpahinga sa katiyakan na mayroon ka ng inihandang solusyon, na inilaan mo na ang pagtakas, na itinakda mo na ang kaligtasan bago ko pa man nalaman ang pag-iral ng problema. Napakaginhawa malaman na hindi ako nakikipag-ugnayan sa isang Diyos na malayo at walang pakialam, kundi sa isang mapagmahal na Ama na nakikinig sa bawat buntong hininga, sa bawat daing, sa bawat panawagan na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, na nahahabag, na nakikisalamuha ng lubusan sa mga bagay na nagpapahirap sa iyong mga anak. Panginoong Jesus, may mga sandali na ako'y natutuksong kunin ang kontrol ng mga sitwasyon, maghanap ng solusyon ng tao para sa mga problemang espiritual, magtiwala sa aking sariling limitadong lakas at karunungan. Ngunit tinatawag mo akong magtiwala ng lubusan sa iyo, ilagay ang lahat ng aking pagkabalisa sa iyong paanan. Kilalanin na ikaw ang nag-aalaga ng aking buhay nang may walang hanggang pagmamalasakit. Patawarin mo ako, O Diyos, sa mga panahong sinubukan kong lutasin ang lahat gamit ang aking sariling mga kamay. Samantalang dapat ay nagpatira pa ako sa panalangin at inabot ang lahat sa iyong soberanong pangangalaga. Turuan mo ako ng tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa iyo. Hindi lamang sa magagandang salita na sinasabi ko sa mga sandali ng pagsamba, kundi sa isang tunay at ganap na pagtalikod ng lahat ng bahagi ng aking buhay. Gusto kong matutong magpahinga sa katiyakan na ikaw ay ganap na may kakayahang pangalagaan ang lahat ng tungkol sa akin, na walang sitwasyon ang masyadong komplikado para sa iyo, na walang problema ang lampas sa iyong kakayahang lutasin. O tapat na Diyos, napakalakas kapag tumitigil kami upang alalahanin ang iyong kahangahangang mga gawa sa nakaraan. Ilang lambak ng anino at kamatayan na ang tinawid ko kasama ang iyong patuloy na pagsama sa aking tabi. Naalala ko ang kakilakilabot na sandali nang inakala kong ako'y lalamunin ng pagsubok, nang ang malalim na tubig ay nagbanta na lunurin ako, nang ang kadiliman ay tila tuluyan ng nagtagumpay. Ngunit eksaktong doon, sa madilim na lambak na iyon, naranasan ko ang iyong supernatural na kaligtasan. Nakita ko ang iyong kamay na iniunat na nag-aahon sa akin mula sa kaibuturan. Naramdaman ko ang iyong kapangyarihan na sumusuporta sa akin nang tuluyan ng naubos ang aking lakas. Hindi mo ako hinayaang mapahamak. Hindi mo pinayagan na manalo ang kaaway. Hindi mo ako iniwan sa aking sariling kapalaran, ngunit pumasok ka sa lambak na iyon kasama ako at ginabayan ako ng ligtas patungo sa kabilang panig. Ang bawat lambak na tinawid ko ay isang pagkakataon upang maranasan ang iyong kaloob na pag-aalaga, upang masaksihan ang iyong hindi natitinag na katapatan,
upang patunayan na ang iyong mga pangako ay oo at amen. Panginoong makapangyarihan sa lahat, naaalala ko rin ang mga sandali ng nag-aapoy na hurno, nang ang apoy ng mga pagsubok ay matindi ang pagkasunog sa paligid ko. Nang ang init ng paghihirap ay tila hindi na makayanan, nang inakala kong ako'y lalamunin ng apoy ng mga kasamaan. Ngunit ikaw, o tapat na Diyos, pumasok ka sa hurnong iyon kasama ako, tulad ng ginawa mo kina Sadrak, Mesak at Abednego. Lumakad ka rin sa tabi ko sa gitna ng apoy. Pinoprotektahan ako, binabantayan ako, ginagawa na kahit ang amoy ng usok ay hindi kumapit sa aking damit. Ginawa mo ang dapat sanang sumira sa akin na maging patotoo ng iyong kaluwalhatian. Ginamit mo ang hurno upang dalisayin ang aking pananampalataya at palakasin ang aking karakter. Ginawa mo na lumabas ako sa prosesong yon na dinalisay na tulad ng purong ginto. Huwag kailanman hayaang makalimutan ko na walang hurnong masyadong mainit na hindi maaring pasukan ng iyong presensya, walang apoy na masyadong matindi na maaaring kumonsumo sa akin kapag ikaw ay kasama ko. Pinoprotektahan ako ng kalasag ng iyong katapatan. Maawaing Ama, ipinahayag mo na ikaw ay kasama ko sa anumang sitwasyon, hindi lamang sa kaaya-aya at masaganang mga okasyon, kundi lalo na sa mga sandali ng sakit, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Kapag inaatake ng sakit ang aking katawan, nariyang kabilang ang manggagamot ng mga manggagamot. Kapag ang kakulangan sa pananalapi ay kumatok sa aking pinto, ikaw ay naroroon bilang Jehovang Jireh, ang Diyos na naglalaan. Kapag ang pagluluksa ay sumalakay sa aking bahay, ikaw ay nasa aking tabi bilang ang banal na mang-aaliw. Kapag ang kalungkutan ay pumipiga sa aking puso, ikaw ay kasama ko bilang ang kaibigan na hindi nabibigo. Walang sitwasyon na magpapalabas sa akin mula sa abot ng iyong mapagmahal na presensya. Walang kalagayan na maghihiwalay sa akin mula sa iyong pag-aalaga ng isang ama. Walang paghihirap na maglalayo sa akin mula sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ito ang katiyakan na nagtataguyod ng aking kaluluwa sa pinakamahirap na mga araw. Ikaw ay kasama ko palagi hanggang sa katapusan ng mundo, tulad ng iyong ipinangako sa iyong banal at walang pagkakamaling salita. Panginoong Jesus, napakalaking pangako nito na umaalingaw-ngaw mula sa iyong puso ng isang ama. Anak, hinding-hindi kita pinabayaan. Ilang beses na ibinulong ng kaaway ang mga kasinungalingan sa aking pandinig na nagsasabing ako'y nag-iisa, na ako'y inabandona, na wala nang pakialam sa akin ang Diyos. Ngunit ang mga salitang ito ay dalisay na kasinungalingan, mga estratehiya ng demonyo upang pagdudahan ko ang iyong napatunayang katapatan. Kailanman ay hindi mo ako pinabayaan. Kailanman ay hindi mo ako iniwan. Palagi kang naroroon kahit hindi ka nakikita ng aking mga mata, kahit hindi ka maramdaman ng aking puso. Ang kawalan ng pakiramdam ng iyong presensya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng iyong tunay na presensya. Ikaw ang Emmanuel, ang Diyos na kasama namin, ang nagpangako na sasamahan ako sa lahat ng araw ng aking buhay, sa oras ng kagalakan at sa oras ng kalungkutan, sa mga sandali ng tagumpay at sa mga sandali ng tila pagkatalo. Kailanman ay hindi mo sinira ang isang pangako na ginawa mo, kailanman ay hindi ka nagkulang sa sinumang anak mo na tunay na nagtiwala sa iyo. O tapat na Diyos, tinatawag mo ako ngayon na alalahanin ang mga pangako na ginawa mo sa akin sa kabuuan ng aking espiritual na paglalakbay. Naaalala ko ang propetikong salita na natanggap ko at hindi pa lubusang natutupad. Naaalala ko ang talata sa Biblia na tumalon sa aking mga mata at tumagos ng malalim sa aking puso, nagdadala ng panibagong pag-asa. Naaalala ko ang panaginip na naranasan ko, kung saan ipinakita mo sa akin ang maluwalhating hinaharap na inihanda mo para sa akin. Ang lahat ng mga pangakong ito ay hindi nawala, hindi nalimutan, hindi naging walang bisa sa paglipas ng panahon. Patuloy silang buhay, aktibo, gumagana, naghihintay lamang sa tamang oras upang maipakita ng buong kasaganaan. Patawarin mo ako, Panginoon, kung sa ilang sandali ay nagduda ako sa katotohanan ng iyong mga pangako. Kung pinayagan ko ang pagkaantala na pagdudahan ng iyong katapatan, kung hinayaan ko ang masasamang kalagayan na magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong salita,
Ngayon ay binabago ko ang aking ganap na pagtitiwala sa bawat pangako na natanggap ko mula sa iyo, Ama sa Langit. Pinaaalalahanan mo ako na lumakad ka kasama ko sa gitna ng lambak, hindi lamang nagmamasid mula sa malayo, kundi bumaba sa aking kinalalagyan upang lumakad sa aking tabi bawat hakbang. Napakalakas na larawan ng iyong walang hanggang habag. Ang lambak ay kumakatawan sa mga madidilim na panahon ng buhay kung saan tila walang liwanag, kung saan ang kadiliman ay makapal at mapang-api, kung saan ang daan ay matarik at mapanganib. Ngunit kahit doon, sa gitna ng pinakamalalim na kadiliman, hindi mo ako iniwan na nag-iisa. Ikaw ang tungkod na sumuporta sa akin nang ako'y nadapa. Ikaw ang ilaw na nagbigay liwanag sa aking mga hakbang nang hindi ko makita ang daan. Ikaw ang tinig na nagbigay lakas sa akin nang naisip kong sumuko. Ang lambak ay hindi agad inalis, ngunit ang iyong presensya ay ganap na nagpabago sa karanasan ng pagtawid dito. Natutunan ko na ang mga lambak ng buhay ay hindi kailangang iwasan, kundi mga pagkakataon upang maranasan ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo, upang makilala ang mga bahagi ng iyong karakter na tanging sa kaibuturan lamang nahahayag, Panginoong Hesus. Napakaginhawang salita ang dala mo sa aking puso sa sandaling ito. Nang wala na akong takasan, binuksan mo ang mga nakatagong pinto. Ilang beses na akong nakulong ng mga kalagayan. Hindi makita ang anumang posibilidad ng pagtakas. Iniisip na umabot na ako sa dulo ng linya. Ngunit ikaw, o malikhaing at walang hanggang matalinong Diyos, nagpakita ka ng mga pinto na nandoon sa lahat ng oras, ngunit hindi napansin ng aking mga mata ng tao. Nagbukas ka ng mga daan sa gitna ng tuyong disyerto, nagpasabog ka ng mga ilog sa tigang na lupa, nagkaloob ka ng mga ruta ng pagtakas, nang ang kaaway ay tila ganap na nakapalibot sa akin. Ang mga nakatagong pinto na ito ay isang malinaw na pagpapakita na ang iyong karunungan ay walang hanggang humihigit sa aking limitadong pag-unawa, na amang iyong mga mapagkukunan ay hindi nauubos, na ang iyong kakayahan na lutasin ang mga problema ay walang limitasyon. Kapag iniisip kong wala ng daan palabas, eksakto iyan dahil tumitingin lamang ako sa mata ng tao. Ngunit kapag pinahintulutan ko ang banal na espiritu na buksan ang aking espiritual na mga mata, nagsisimula akong makita ang maraming posibilidad na laging nandoon. Diyos, hindi lamang binuksan mo ang mga nakatagong pinto, kundi binigyan mo rin ako ng bagong direksyon nang ako'y lubusang naliligaw at walang patutunguhan. May mga sandali na hindi ko na alam kung saan ako pupunta, nang ang lahat ng direksyon ay tila mali, nang bawat hakbang na ginawa ay tila isang pagkakamali. Ngunit ikaw, bilang ang mabuting pastol na gumagabay sa kanyang mga tupa, ipinakita mo sa akin ang tamang daan, itinuro mo sa akin ang ligtas na ruta, pinangunahan mo ako sa mga landas ng katuwiran dahil sa iyong pangalan. Yung direksyon ay hindi kinakailangang dumating sa isang dramatikong o kagilagilalas na paraan, ngunit madalas ay sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na sumalakay sa aking puso nang ikonsidera ko ang isang partikular na daan sa pamamagitan ng mga pinto na supernatural na nagbukas habang ang iba ay nagsara, sa pamamagitan ng matalinong payo mula sa mga kapatid sa pananampalataya na inilagay mo sa aking buhay sa tamang panahon. Salamat, Panginoon, sa hindi pagpapahintulot sa akin na gumala ng walang direksyon, sa palaging pagkakaloob ng kinakailangang gabay kapag taimtim akong naghahanap upang malaman ang iyong kalooban. Amang makapangyarihan sa lahat, ipinapahayag mo ng may awtoridad na muli mo akong sasakluluhan sa lahat ng aking pangangailangan. Ang salitang muli na ito ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan dahil pinapatingin ako nito sa nakaraan at kinikilala na marami ka ng beses na nagkaloob. Sa bawat pagkakataon na inakala kong wala ng tinapay para sa susunod na araw, ipinagkaloob mo ang kinakailangang ikabubuhay. Sa bawat pagkakataon na inakala kong hindi ko mababayaran ang mga bayarin, ipinadala mo ang probisyon sa isang kahangahangang paraan. Sa bawat pagkakataon na ako'y nakaramdam ng emosyonal na kawalan at pagod, binago mo ang aking lakas tulad ng sa agila.
Sa bawat pagkakataon na kailangan ko ng karunungan upang makagawa ng mahahalagang desisyon, ipinagkaloob mo sa akin ang supernatural na pag-unawa. As ngayon sa harap ng mga bagong pangangailangan, bagong hamon, bagong kahilingan, tinitiyak mo sa akin na gagawin mo muli ang laging ginagawa mo. Saganang magkaloob ayon sa kayamanan ng iyong kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang aking kasaysayan sa Diyos ay isang kasaysayan ng patuloy na probisyon, ng hindi nabibigong pagkakaloob, ng walang sawang pag-aalaga. Panginoong Jesus, kinikilala ko na malapit ka nang gumawa ng mga pambihirang himala sa aking buhay. Hindi dahil ako ay karapat-dapat o lalo nang may halaga, kundi dahil lamang na ito ang iyong banal na kalikasan. Ikaw ang Diyos ng mga himala, ang nagpapakadalubhasa sa mga imposibleng sitwasyon, ang nalulugod na ipakita ang iyong kapangyarihan sa pinakamasamang kalagayan. Ang mga himala na darating ay hindi magiging maliit o walang kabuluhan, kundi pambihira, isang bagay na magpapalinaw sa lahat sa paligid ko na ito ay ang kamay ng Diyos na kumikilos ng may kapangyarihan. Ang mga himalang ito ay maaaring dumating sa larangan ng kalusugan. Nagpapanumbalik ng isang katawan na hindi na inasahan ng mga doktor. Maaari itong dumating sa larangan ng pananalapi, nagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan na sarado ng maraming taon. Maaari itong dumating sa larangan ng pamilya, nagpapanumbalik ng mga relasyon na tila hindi na maayos. Maaari itong dumating sa larangan ng ministeryo. Binibigyan ako ng langis ng makalangit na kapangyarihan upang maisagawa ang gawaing ipinagkatiwala mo sa akin. Anuman ang larangan kung saan iyong ipapakita ang iyong kapangyarihan, naghihintay ako ng may pag-asa at pananampalataya. Alam na ang imposible ay isa lamang pagkakataon upang mahayag ang iyong kaluwalhatian. O Diyos na walang hanggan, habang naghihintay ako sa ganap na pagpapakita ng mga pambihirang himalang ito, pinipili kong panatilihin ang aking hindi natitinag na pananampalataya sa iyo. Hindi ko papayagan ang kasalukuyang kalagayan na magdikta sa antas ng aking pagtitiwala. Hindi ko hahayaan na patahimikin ng mga nakikitang balakid ang mga hindi nakikitang pangako. Hindi ko tatanggapin na pahinain ng pagkaantala ang aking buhay na pag-asa. Ang pananampalataya na mayroon ako ay hindi nakabatay sa nakikita ko ng aking mga mata ng tao, kundi sa hindi nagbabagong karakter kung sino ka. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung gumawa ka ng mga kahangahangang bagay sa nakaraan, gagawin mo muli sa kasalukuyan at patuloy na gagawin sa hinaharap. Kung iniligtas mo ang iyong iba pang mga lingkod mula sa mga sitwasyong imposibleng gawin ng tao, ililigtas mo rin ako. Kung gumawa ka ng mga pambihirang himala sa buhay ng marami na tumawag sa iyo, gagawin mo rin sa aking buhay. Ito ay hindi isang mapagmataas o mayabang na pagtitiwala, kundi isang tunay na pananampalataya na nakabatay sa iyong walang pagkakamaling salita at sa iyong hindi mapipintasan na karakter.